May tanong sa akin, Boss Ray, tanong lang po, bakit po hindi sumasagot ang Ola sa mga tawag ko? Pero sobrang kulit naman po kung tumawag. At ang daming number na ginagamit. Pero once na tinawagan mo na po, kahit nagri-ring ang phone, hindi naman po nila sinasagot. Maraming beses ko na po sinubukan. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video, aalamin natin yan. Bakit ba talaga hindi sila sumasagot? Ano bang dahilan? No, meron ba silang nilalabag na batas with regards sa hindi pagsagot? Aalamin po natin yan dito sa video natin ngayon. No? Kaya pakitapos po yung ating video. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience, tsaka po sa ating pagsasaliksik, at tsaka sa tulong na rin po ng ating mga kaibigan, mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad sa utang. Ang utang po is responsibilidad na dapat nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. Okay, so sabi nyo nga po, no, tumatawag kayo pero walang sumasagot. No? Masira ulo talaga itong mga to no? Tsaka hindi lang yon no? Pagka sila, sobrang kulit, no? Pagka tumatawag, tsaka napakaraming number na ginagamit. Okay? Tapos, kahit tinatawagan nyo na at nagri-ring, hindi naman wala naman sumasagot, okay? So, ito yan, simulan muna natin na, Kasi, ang SEC, no, naglabas po yan ng kautusan, no, na kailangan po, no, meron silang, complaints handling mechanism. Ibig sabihin po, dapat, na-submit nila sa SEC, no, yung pangalan ng, Ola, pangalan ng kumpanya, kung may online lending platform, ano pong pangalan kung sino yung contact person, ano po yung contact number at saka po yung email address. Dapat po nandun lahat 'yan. No, kaya ang purpose po kasi noon is in the event nga po na for example, tatawagan nyo kasi gusto niyo malaman kung magkano yung babayaran ninyo. Kasi there are times talaga na nawawala na yung Ola sa sa Play Store, sa App Store o kung ano mang store na yan, di ba? Gusto niya na magbayad. Di ba? So tatawagan niyo yung number. Ring lang. Di ba? Ring lang na ring, wala naman sumasagot. Actually, para dun po 'yun, no, yung complaints handling mechanism na ginawa po na na initiative ng SEC. Pero ang masakit, no? Kalimitan po or majority ng mga bugok at abusadong online lending apps, hindi na ho nakarehistro doon, no? At yung iba po, talagang hindi sumasagot. Bakit kaya sila hindi sumasagot, no? Isa lang ho ang hinala ko dyan. Kasi ho, wala naman talagang alam sa paniningil. Ano isasagot sa inyo niyan? For example, tatanungin nyo, kung paano sila magbabayad, ano yung gagamitin yung reference number, diba? Pwede mo manghingin discount, o di kaya, pwede bang makahingi ng payment arrangement? Walang isasagot sa inyo eh. Di po ba? Alam nyo kung bakit? Kasi pinag-aralan ko maigi, wala ho silang structure. No, hindi structured yung kanilang kumpanya. Wala silang credit and collection policy. No? Wala silang trainings na ginagawa. Di po ba? Basta sila balagbagan na lang na tawag. Hindi nga ho paniningil ang ginagawa niyan eh. Pang-aabuso at panlalapastangan sa karapatang pantao. Totoo po 'yan. No? Hindi mo nga po pwedeng tawagin yan eh, pautangan eh, or lending eh, or financing eh. Sa ganyang ginagawa, hindi ho eh. Oo, sige, nandun na tayo, rehistrado. 'Di ba? Kumbaga, may privilege sila na magpautang. But unfortunately, no, hindi nila sinusunod yung mga batas, mga memorandums, nakalatag na lahat eh. Ba't hindi pa sinusunod? Di po ba? Yun ang masakit eh. Yun ang bitter truth, no? Rehistrado, 'di ba? Privilege na nandun na sa kanila para makapagpautang, pero unfortunately, doon pa rin sila sa maling pamamaraan nagpupunta. 'Di ba? Manong mag-advertise ng tama? 'Di ba? Manong sabihin kung magkano yung talagang pwedeng ipautang at yung detalye ng utang, which is the Truth in Lending Act. 'Di ba? Napakadali lang naman sundin nun eh.
Kasi pag ginawa mo yun, nasimulan mo sa maganda, yung pagbabayad niyan madali na. Okay, one good example po. Kami kalimitan hindi na nga namin na napapadala ng tawag dito, reminder message. Nagbabayad na ng kusa kasi alam nila ho Detalyado kasi namin sinabi sa kanila, no, na ito lang ang mauutang mo. At pagka tinanggap mo yan, ito madadagdag na interest diyan, ito magiging processing fee, ito lang ang term. Totoo po. Diba? Kasi pagka well-educated, ito po yung term pag well-educated po, yung inyong kliyente, hindi na kayo magpapaulit-ulit dyan. Pag sinabi ko kasing well-educated, na-educate nyo dun sa terms and condition, dun sa the Truth in Lending Act. No? Alam nila kung ano yung kanilang obligasyon. No? Wala ko kayo magiging problema dyan. Napakarami ho namin kliyente nagbabayad ng pagkaaga-aga. Totoo po yan. Hindi na nga po kami umaabot doon sa sa reminder message namin Totoo po. Well, wala naman hong perpektong nagpapautang or lending no? Meron din po mga pasidyo kami, meron din kami mga delinkwente. Pero hindi ho ganun karami nakagaya sa mga bugo katabusadong online lending apps. Baka 90% ng kliyente niya puro delinkwente dahil nga sa pang-aabusong ginagawa Hindi po ba? So punta ho tayo ulit doon. Ito po, ang hinala ko, ulitin ko wala nga kasing structure. Wala silang isasagot. So, bakit pa bakit pa sila sasagot ng telepono? Diba? Di mapapahiya lang sila. Puro nga lang ang gagawin niyang mga yan. Doon po sa isa pa yung tawag dito, sobrang kulit naman po kapag talagang ganun. Ang trabaho niyang mga yan, talagang makulit yan. No? Kasi nga, walang alam sa paniningil. Akala kasi nila, nakukuha lahat sa sa takot. No? Sa pangharas. No? Yan ho ang mahirap sa kanila. Tsaka ito uulitin ko sa inyo kung bakit ganyan yung mga yan. No, bakit wala structure, no, walang policies and procedure kasi hanap buhay na mali. Hanap buhay na patarantado. Tingnan niyo PAOK na po mismo ang nagsabi na di umano connected po ang OLA sa sa Pogo. So, ibig sabihin, ano po ba ang Pogo? Illegal po yan, di po ba? So, kung ano man po yung kitain niyang Pogo na yan, yan ang isasalin dun sa mga ipupuhunan sa OLA. So, ito namang OLA, bebenta yan. Kaya mabilisan ang pagbebenta niya mga yan di ba? So, ibig sabihin, pag naibenta na, kung ano man yung papasok sa nasingin nila, na malinis na yung pera So, money laundering lang po. Pagtatagni-tagniin nyo lang naman Di po ba? O ano pa po ba? Bakit nagkaroon ng connection yung OLA sa sa Pogo, di po ba? Ako, yun lang ang yun lang ang aking pananaw dyan. Di po ba? PAOK na ho mismo nagsabi. So, pag kumbaga, kung gagamitin mo sentido común mo, para saan? Di ba? O para hugasan yung pera, money laundering. Di po ba? Yun ho masakit. Yung pinapahiram mo sa atin, galing sa illegal. Di ba? Yun ang bitter truth. Kaya nga, ito ho ang lagi kong sasabihin sa inyo. No? Importante po na alam ninyo yung inyong pinapasok na obligasyon. Dapat sa atin pa lang, alam na natin yung natin, responsibility natin. Dapat alam natin, kaya ba nating bayaran? Ready na ba tayo emotionally, financially? Di po ba? Tsaka hindi ho lahat ng dadaan sa natin, sa wall. Hihiraman natin. Dadaan sa feed, hihiraman, basahin nyo yung comment, basahin nyo yung review. Pag may nakita kayo kahit isa na nakalagay dyan na yan ay nang-aabuso, huwag nyo nang hiraman. Definitely na-experience yun yung nag-review dun Di po ba? So, huwag nyo nang hiraman kasi sasakit lang ulo nyo. Di ba? Ito ho kasi mahirap sa ating mga Pilipino. Aminin na ho natin, may mali din tayo. Ayaw ho natin ng matagal na proseso, gusto natin madalian. Di po ba? There's no such thing as instant po. Sabihin ko sa inyo, maski yung instant coffee, mag-iinit muna kayo ng mainit na tubig Di ba may effort pa rin bago kayo makapagtimpla ng instant coffee? Di ba? Laging may proseso yan. Hindi po pwedeng on a snap of a finger, wala akong ganun. Yung instant noodles, magpapakulo ka pa rin ng tubig bago mo siya mailagay. So, hindi siya instant. So, there's no such thing as instant. Diba? Tandaan po natin yan. Kung tayo po yung manghihiram, doon na ho tayo sa mga legitimate. Yes,
May mga online lending apps na bugok na legitimate, may lisensya. Diba? Kaya lang unfortunately, yung lisensya nila na ginagamit, no, hindi nila ginagamit sa maayos. Diba? Puro patarantadong pagpapautang pa rin ang ginagawa. May mga in place ng batas, memorandum, ay pasundin. Tsaka bakit kailangan mong mangharas? Pag na-educate mo ng maayos yung kliyente ninyo, doon sa kanyang nahiram, wala ka nang poproblemahin dyan. Totoo po yan. Seryoso po. Tapos meron din kayo katanungan, maraming numerong ginagamit. Well, totoo ho yan. Kasi, ito lang naman po ang logic doon. For example po, ang isang nagpapautang is may 50 kolektor, dapat to, mahigit sa 50 ang numero niyan. Or yung SIM card. Para kasi hindi naman pwede maghiraman ng number yan. Tatagalan trabaho. Di po ba? Yun lang ho yung doon. Talagang maraming number yan. At saka, yung iba pong mga bugo katabusadong online lending apps, gumagamit po ng voice over IP. No, yun yung para ma-mask yung nila kung nasaan sila di po ba? Pero yun, tawag dito, talagang maraming numero yan. Kaya lang, ito nga, ang masakit is yung SIM registration natin is, I don't think that naging ganun ka-effective. Kasi kung effective yan, dapat wala na yung mga spam messages, spam calls, di po ba? Dapat yun na-filter na. Kasi po, ang NTC naman is wala namang control doon. Kasi ang may pa rin doon is yung telecommunication company. Di po ba? Kasi bago ho makapag-imbestiga ang NTC, manghihingi ho muna ng yan sa doon sa telecom. No, kasi may Data Privacy Act nga tayo di ba? So hindi po pwedeng isiwalat lang basta-basta yan. Di po ba? So yun yung lahat ng bagay may proseso. Okay? Kaya wag ho nating isisi dun sa sa kasalanan ng NTC, kasalanan ng wala hong diyan kasi sabi nga sa inyo, unahin natin sa sarili natin. Di po ba? Alamin muna natin kung talaga bang kaya na natin. Di ba? Kasi yung iba ho na nanghihiram kahit wala naman silang trabaho. Yung iba nanghihiram kahit sila estudyante. Di po ba? Ano yung kakayanan para makapagbayad? Ito naman mga bugo katabusadong online lending apps, which is kasama sa trabaho nila yon, yung mag-credit investigate, mag-verify, tsaka mag-evaluate. Oh, di ba sila bigay lang ng bigay? Kaya tuloy akala ng ibang mga tao na bago sa pagpapautang, yung ginagawa nitong mga bugok na online lending apps na yan is normal. No, hindi ho yan yung tamang pagpapautang. No, there are certain documents na kailangan mong isubmit. Diba may mga parameters kang kailangan i-meet sa kanila. Sabi nga sa inyo, dapat yan structured. May kanya-kanyang policies and procedure yan. O, yung sa mga bangko, lending financing na meron sila kaya nakagawa nila magpahiram ng maayos. Yes, matagal, but still, eto ho, sasabihin ko sa inyo. Diba? Wala na masakit ng ulo. Dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, 5 minutes. In 5 minutes, masakit ang ulo mo. Di ba? Kaya dun ho sa nagpadala nitong katanungan na to, wala naman ako iba sasabihin sa inyo. No, ang utang is our obligation. We need to pay it. Okay? So, pag-ipunan natin yan, tsaka natin bayaran. Yung pinagbayaran, kailangan natin itabi yan. So, kasi kung ano man mangyari, may papakita tayo. Di po ba? Kaya, ulitin ko po, kung hindi nyo naman talaga kailangan, huwag nyo nang hiraman yung mga bugok na yan. Sasakit lamang po ulo ninyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.